Mga banateros, breaking news. May isang pangyayari na pilit tinatabunan pero lumabas ang totoo sa tinatawag nilang mini trial. Nako po. VP Sara Duterte, wagi. Diyan sa hearing na yan, wagi si VP Sara Duterte. Habang si Madriaga, nako po, palpak ang mga drama. Pero ito ang mas matindi. Habang tumatakbo ang proseso, kitang-kita ng taong bayan, may ilan o karamihang mga mambabatas na para naging abogado na ni Madriaga. Obvious kayo. Bias, kampihan, o may tinatago. Dahil sa halip na hanapin ng katotohanan, na sinabi pa nga nila, you can test the credibility of the person, the source, the resource person, halatang pinupus ang side ni Madriaga. Kaya ang tanong ngayon, eto bang tinatawag nilang mini trial ay isang mini palabas lang? Nako. Bakit tila nababaligtad ang sitwasyon kahit malinaw na ang mga sagot? At dito papasok ang mas malaking revelasyon na posibleng manglantad kung sino talaga ang mga buwaka ng inang buhaya sa loob ng sistema. Panoorin mo to hanggang dulo dahil ang huling detalye posibleng mamumulat ang iyong mga mata dahil sa tindi. Nakapaw, ayan na. Eto, pag-usapan na ho natin. Kasi ngayong araw na ito, yung sinasabi nilang, yung excitement na binibuild nila na merong matinding pasabog daw si Madriaga. Para bagang granada. Di ba? Pag may pasabog kang granada, pag bato mo sumabog sa mukha mo. Ganun na nangyari. Na supposedly, sana'y ito'y makakatulong dun sa kanilang pautot na impeachment, abay lalo bumagsak, lumagpak yung mga pangyayari sa mini trial nila. Alam mo, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Malupit po ito. Malupit po itong usapin na ito. Kaya kapit lang kayo sa inyong mga silya. Kapit lamang po kayo sa mga inodoro. Kasi malay ko kung tumatatsi kayo habang nanonood kayo. Kumapit lang kayo dyan sa inyong kusina. Yung iba nagluluto habang nanonood. Pwede bang paki-comment naman kung anong ginagawa ninyo habang pinapanood ninyo si Banat Bay? Yung ano lang yung rated GP lang, general patronage lang. Huwag kayong kung ano-anong i-comment dyan, ha? Yung ano lamang po, pang pamilya, pang pamilya lang. Ano po ang inyong ginagawa habang pinanonood? Kasi meron akong kaibigan. Binabati ko po siya at sa kanilang pamilya. Abay, habang sila nasa excursion, sila ho ay nag-swimming. Kesa sa radyong pinapatugtog, abay, yung ating video. Sabi ko nga, pambihira. Oo, nakakahiya naman yan. Binabati ko yung mga nagsiswimming dyan. Hoy! Sa lahat ng mga nagsiswimming at hindi nakakakilala kay Banat Bay, habang naririnig nyo itong boses na ito, hoy! Mapapaginipan nyo na ako. Hindi kasi maraming lumalapit sa atin, sinasabi nila, alam mo, Banat Bay, binging-bingin na kami kasi yung nanay namin habang pagising na pagising, yung bunganga mo ang naririnig. Dati, sermon ng aming mga ina ang naririnig. Ngayon, yung bunganga mo na ang naririnig namin. Pagpasensya nyo naman. Huwag kayo mag-alala. Itong boses na ito, maririnig nyo ito hanggang pagtulog nyo. Babangunguting kayo. Ito nga, pag-usapan na ho natin dahil matindi ang pasabog daw ni Madriaga pero sumabog sa mukha niya. Ito kasi alam mo, sabi nga nila, magsabi ka ng katotohanan. Alam mo, ito, ladies and gentlemen, na people in the house, always remember this. Magsabi kayo ng katotohanan
at siguradong kayo'y mananalo at magwawagi. Pag kayo nagsinungaling, maaaring magwagi kayo sa kasalukuyan, sa iyong pananaw, sa pananaw ng iilan, pero darating din ang punto na mabubuking ka at mapapahiya ka at masisira ang iyong credibility. Tandaan nyo ho yan. Kaya nga, lagi ho nyong pangahawakan ng katotohanan lamang. Oh. 'Di ba? Wag na wag kayo mag-iimbento ng kasinungalingan. So, ibig bang sabihin nito, Banat Bay, you possess the truth? You possess the best? Hindi ho yun na sinasabi ko. Kasi meron naman ding talagang tao na narinig niya yung katotohanan, nagbigay siya ng opinion dun sa katotohanan na yon. Ngunit, sablay yung kanyang opinion. That I can forgive. Di ba? Pero yung alam mong kasinungalingan, yet pinupush mo pa siya sa tao, yet pinapakalat mo pa siya, yet sinishare mo pa siya, pero alam mo ng kasinungalingan, yan, sasabog sa mukha mo yan in the future. Lagi ho nating tatandaan. Kasi there is the truth that you cannot bend. There is the opinion around the truth that can be mistaken o pwedeng mali yung iyong opinion o yung konklusyon mo. But still, nandun ka sa katotohanan. Na andun ka, iba lang ang tingin mo doon sa katotohanan. Iba lang ang iyong konklusyon. Pwede yun. Pero meron din naman, outside dun sa truth mismo, yung sinasadya mong kasinungalingan, ang ipinapakalat mo o sinasabi mo. You do not care whether ito ay kasinungalingan, mali, basta ikaw, iyan ang ipupush mo kasi may agenda ka. Naintindihan mo natin? Kaya dito, mga kababayan, napaka-importante natin maunawaan na dito sa ginagawa ni Madriaga, kesa na natutulungan siya habang tumatagal, sabi nga ni Attorney Paulo Panelo, tama siya dito sa sinabi niya. Let him talk. Hayaan niyo siya magsalita na magsalita na magsalita. Dahil pag nagsalita ang isang taong sinungaling, talagang madadapayan along the way. Kasi nga, kasinungalingan, imbento. Yan ang nangyayari ngayon kay Madriaga. Dahil sa tindi ng kasinungalingan niya, halatang halata tuloy na one, kinakampihan siya ng mga mambabatas, sinasalsal ng mga mambabatas, pinapaulit-ulit ng mga mambabatas. Pangalawa po ay talagang ito'y magiging isang matinding katatawanan para sa iba. Panoorin po natin, ha? 24 Wait oras lang. at hindi inabot ng 11 araw ang pag-ubos umano sa 125 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte na inihatid sa iba't ibang individual. Isa yan sa mga alegasyon ng nagpakilalang dating aide umano ng bise na si Ramil Madriaga sa pagharap niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban kay Duterte. Idinetalye rin ni Madriaga ang kaugnayan niya sa bise, gayon din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumausap umano sa ilang retiradong general para patalsikin sana si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok live si Tina Pangiliban Perez. Tina! Mel Emil Vicky sa kanyang kauna-unahang pagharap sa House Committee on Justice, idinetalya ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte nasira kung paano niya dineliver sa ilang individual ang 125 million pesos na confidential funds. At hindi daw niya ito ginawa sa loob ng 11 araw, kundi sa loob lang ng 24 oras. Mula sa pagsundo sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakadetine, hanggang sa pagdating sa Kamara, napakahigpit ng pagbabantay. Alam nyo yan yung tinatawag na Gobel. Kilala nyo si Gobel? Ha? Yung Gobel Principle. Kaya paulit-ulit din na sinasabi nitong mga media. Alay, sabihin ang kasinungalingan, repeated, often enough becomes the truth. Diba?
Sabi nga, a lie repeated often enough becomes the truth. Ibig sabihin, pag ang isang kasinungalingan daw ay paulit-ulit mong sinasabi, nagiging katotohanan na ito. Yan yung di umanong quote daw ni Joseph Goebbels. Kaya papansinin ninyo ang media, pajulit-julit na sinasabing ano daw to ni bagman daw to ni BP Sara Duterte, kesyo ano daw, tao daw ito ni BP Sara Duterte. Paulit-ulit nila yan eh. Ang tawag dyan, Joseph Goebbels principle. A lie repeated often enough becomes the truth. Pag paulit-ulit, kahit kasinungalingan, ay magiging katotohanan na sa taong. Kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte. Naka-bulletproof Mantakin mo, yan ay kidnapper. Ha? Yan po ay ng kidnapping. Ganyan ang trato nila. VIP. Wow! Alam mo, hindi ko masisi yung mga NBI, mga kapulisan. Siyempre, nautusan lang ito mga ito. I-escort nyo yan. Bantayan nyo yan. VIP yan. Yan ang magpapabagsak kay BP Sara Duterte. Yan ang, siyempre, yan ang litanya ng kanilang mga boss. So, wala sila magawa kung hindi magbantay. Kahit alam nilang, ay, nakidnapper to Ba't ganito ka VIP sa amin? Ini-escortan pa man din namin. vest at helmet si Madriaga. Tinanggal lang ang posas ng iupo na sa komite si Madriaga. Sinampi na siya ng House Committee on Justice kaugnay sa naging papel niya sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Pinabasa kay Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan inilatag niya ang kanyang kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Duterte noong panahong mayor pa lang ito ng Davao. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ni Madriaga ang ilang litratong magpapatunay raw rito. Ang screenshot ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo ito na hindi na tatakbong presidente noong eleksyon 2022. Sabi ni Madriaga, isa siya sa mga tumulong sa kampanya ng bise. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Anak ka ng wewe. Dahil kulang yung pag-iyak niya, kailangang gatungan nung may utang kay BP Sara Duterte. Umiiyak ka ba? Umiiyak ka? Bakit? Kawawa ka naman, umiiyak ka. Dahil nagsasabi ka ng katotohanan, umiiyak ka. Ang inang... Sorry naman. Talaga nga naman, kasi hindi kumpleto yung kwento. Kulang yung iyak niya. Pigil yung iyak niya eh. Siyempre, yun yung script. Kailangan umiyak siya. Di ba? Kailangan na umiyak ka. So, kulang. So, sabi, kailangan ng tulungan to. Umiiyak ka? Para maging headline, Madriaga umiyak sa pagsisising mga nagawang mali dahil kay Vice President. Ang inang niyang kagaguhan, alatang-alata kayo? Are you crying? Are you I crying? just remember one moment. Are you crying? Are you crying? You are nearly crying. Malapit ka nang umiyak. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Nakakatawa talaga kayo. Ay, nako. Malungkot lang po. Malungkot Nang lang manalo- daw, hindi siya umiiyak. Ang
inang yan. Sorry. Sorry, nakakatawa kasi talaga eh. Grabe. Sabi ko nga nung pinapanood ko to, ano ba yan? Talaga namang, sablay naman sobra yung nila, yung kanilang script. Parang tanga lang. Parang tanga lang talaga. Vice-Presidente, nagpatuloy raw sa pagtulong kay Duterte si Madriaga. Idinetalya niya rito ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instructions sa PRRD, Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Yan. Ginamit din daw siya Para masapawan yung flood control project na mali-malitang binigay sa mga congressman na nakaupo dyan, ang bago nilang pautot ngayon ay hindi lang daw 11 days, isang araw lang daw. Kasi nga, di ba, kung mapapansin ninyo, merong mga nagsasabi na masyado kayong concern sa confidential fund ni VP Sara Duterte na naghahalagang 125 million. Samantalang hindi kayo concerned doon sa mga mali-malitang binitbit ng isang araw sa mga congressman. So para daigin nila yon, ang ginawa nila, gawin na lang natin 1 day. Yung 11 days na propaganda natin. Ang ina niya, no, bobo talaga. Sorry pero eto, malalaman mo talaga na may something dito sa mga ito. No, may something. Hindi ko alam kung ano trip nito mga to, pero katatawanan na talaga. siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRRD and his close associates. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May pagkakataong humingi pa raw si Digong ng tulong kay Madriaga tungkol sa problema umano ni Attorney Mans Carpio, ang asawa ng bise, kaugnay ng Bureau of Customs o BOC. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Ikunento rin ni Madriaga na matapos manalong bise ni Duterte, kasama raw siya ng kausapin ng dating Pangulo ang ilang retired general ng Armed Forces of the Philippines para sa Grabe kwento pagpapatalsik niya, kay no? Pangulong Marcos pagsapit ng 2025. The general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028.
In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Ayan na. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Grabe obsession nitong maman to, no? Ultimong, hindi ko alam, ewan ko ha, grabe yung obsession niya dito kay BP Sara Duterte. Halatang ramdam na ramdam mo eh. Mantakin mo, makita mo yung tao. 2020, ano daw yun? 2025? Makikita mo yung tao. Si BP Sara pupuntahan ka? Dadalawin ka? Eh alam na nga nila na ikaw ay kalaban, ikaw ay tumitistigo laban sa kanya. Tapos dadalawin ka pa niya. Tapos yung may hawak yung mismong establishment o yung kulungan na kung saan ka nakakulong, eh mga taga-gobyerno, nakalaban ni BP Sara Duterte, tapos dadalawin ka pa. Ina naman. Ano ba namang kwento yan? Pantanga lang eh. Eto. When I said hello, I Na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. sometime in October 2025, after I got arrested 2025, October, oh, mantakin mo, oh. Di ba? Mantakin mo ba? Tapos dadalawin ka? Anak ka ng wedding. Ang for labo alleged talaga. kidnapping. I was surprised to see Sara through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sara and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Nako naman. Imbitado rin sa hearing si Vice President Ang lupit mo talaga. Iba ka. Tingnan mo ito, ha? Sara Duterte. Katunayan, inilatag pa ang kanyang nameplate at ilang beses din siyang tinawag sa hearing kanina. Pero hindi po dumalo ang bise. Nandito naman yung kanyang abogadong si Attorney Michael Powa. Pero nilinaw ni Powa na nandito siya hindi bilang bahagi ng defense team ni Vice President Duterte, kundi sa bisa ng subpoena na ipinalabas ng House Committee on Justice sa kanya bilang dating opisyal ng DepEd. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Kita mo, diyan pala makikita mo na kaagad na na merong discrepancy, 'di ba? Bakit kanyo inimbitahan yung POA, yung si Attorney POA, pero hindi naman siya tinanong? Wala naman. Kung hindi ang focus talaga ngayon, si Madriaga lang. Anong kwenta yun? 'Di ba? Para bang naglolokohan? Naku po. Anyway, ito pa, panoorin natin para maintindihan ninyo kung gaano katanga yung mga nangyayari dito. Kasi kung mapapansin ninyo, napakaraming maraming katanungan na tila nagpapakita na kung ilalabas mo yung propaganda o yung script ni Madriaga, ikaw ay papayagan. Pero kung hindi mo ilalabas yung script ni Madriaga,
ikaw ay tatablahin. Ibig sabihin, hindi ka pagsasalitain. Oh, di ba? Ito, halimbawa ito. Dali lang ha, pakinggan natin ito. Sometime in Yan. November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will Sorry, hindi pala. Hindi yan, ito. Wait lang ha. Wait lang. Ito. Now is Honorable Abante's turn. Salamat po, Madam Chair. Nabanggit mo sa supplemental affidavit mo, Mr. Ramil Madriaga, babasahin ko mula doon sa number 14. Ang sabi nyo ay, sometime in 2021, PRRD gave me 25 million. Yun po ba ina-attest ninyong tama? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya Opo. personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siyang pera eh. Meron po, Meron. Madam. Yung meron. Halatang halata. Itong 25 million na ito, ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Opo, sa akin po, tsaka sa anak ko. Tapos, bumili po kayo ng Ducati motorcycles, nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong OR and CR to, hindi po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your Honor. Yun po ba itinatago ninyo? Opo. At Your Honor. ilalabas nyo po sa tagtang panahon? Opo, Your Honor. Okay, so, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito. So dito, pinalalabas ni Abante na totoo yung sinasabi na binigyan ng 25 million daw ni Pangulong Duterte si Madriaga at bumigili ng Harley Davidson, 2, tsaka NMAX, 7 ata yun. At lahat yun, yung Harley Davidson sa pangalan niya at tsaka sa pangalan ng anak niya. Tapos, may OR ka. Naks naman. Meron ako, syempre. So, parang pinatutunayan na totoo yung sinasabi ni Madriaga na binigyan siya ng 25 million. Because of those stupid questions. Anong napatunayan dun? Wala. Diba? Yung totoo, wala naman napatunayan dun. Pwede ko naman sabihin, ako binigyan ako ni Marcos eh. Binigyan ako ni Marcos at bumili ako ng sasakyan. Pero pinangalan ko sa pangalan ko. May ORCR ako? Oo, meron ako ORCR. Binigyan ni Marcos. Para gumawa ng chismis sa mga Duterte supporter. Hindi, pwede ko sabihin yun eh. Pero, is that enough evidence na ako'y totoo binigyan ni Marcos ng 25 million? Hindi, di ba? So, ina-assume mo na it's a gospel truth na binigyan siya ni PRRD ng 25 million dahil nakabili siya ng motor na ipinangalan niya sa pangalan niya. Anak ka ng wewe. Anong stupidity yan? Sorry Pastor ka pa man din, pero yung logic mo, logic ng pantanga. Yung totoo. Wala siya napatunayan dyan eh. Na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley-Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan niya. Ayan po, gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo na mga Yamaha, di ba? Apo. Ilan yung nabili mo? Nakalagay dito? 7 po na brand new na Yamaha NMAX. Oo. Yun din po ba nasa pangalan ninyo? Ay, hindi po, sa mga leader na po ng isip. Ang sinabi po ninyo, lahat po ng mga ito, number 18 nakalagay nyo, all purchases
of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Opo, Tama Your ho Honor. ba yun? Opo, Your Honor. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Pangalawa na yan. Pangalawa na. Bakit? Again, Joseph Gobel. Anong sabi ni Joseph Gobel? Alay! Ang kasinungalingan, repeated, often enough becomes the truth. Ang kasinungalingan pinauulit-ulit mo ay nagiging mukhang katotohanan na. Kaya pinauulit-ulit ni Abante. Oh, so, mayaman pala si Duterte, hindi pala mahirap. Oh, mayaman pala si Duterte, hindi pala mahirap. Mayaman pala si Duterte, hindi pala mahirap. Gusto ko lang pong ipaliwanag na marami palang pera sa PRRD. Oh, paulit-ulit. Hindi po si BP Sara nagbigay sa inyo. Hindi po. Si Pangulong Duterte. Ngayon, Mayaman pala talaga si the Pangulong fact Duterte. na pwede niyong ibigay, siguro, Madam Chair, hindi lamang dito sa committee hearing na ito, kundi kung na, yan po ay nasa Senado na, ay pwede mong ibigay yan. O pwede mo rin ibigay sa amin ngayon para makita po namin. Ngayon, yung pong inyo ring binanggit na 175 million. Siya nga pala, ito pong 25 million na ito po ba ay personal na pera ni Presidente, dating Presidente, o ito po ikinuha rin naman sa gobyerno? Personal po. Personal. Opo. Hindi po sa gobyerno yan. Hindi po. Okay. Honorable Abante, the last question is a probing question already. Be- So may I solicit a motion to strike out from the record the last question and the last answer of Madriaga Tulad po ng as to the nature of the money that was handed to him. tulad po ng sinabi ni Congressman Rufus, I submit to the Yes, wisdom may I of- solicit a motion? So moved, Madam Chair. There is a motion to strike out from the record the last question on the nature of the money that was handed to Ramil Madriaga. Is there a second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please Okay. strike out from the record. Pwede ko bang ituloy po, Madam Yes, Chair? you may proceed, Honorable Abante. Yung pong Wag mo na ituloy, wala kang 175 kwenta. million na ibinigay ni Lin Wei Xiong. Siya po ba ay gusto ko lang malaman, Madam Chair, baka probing na naman to. Di ba? Ito That's pong why si- please be very careful. si Make Lynn- sure that gusto your ko lang question po- is pwede po already ba in the Naks naman yung chairman, kunwari, paano pa siya. Kunwari lang, neutral pa siya. affidavit. Pwede ba tanungin dito kung si Lin Wei Xiong ay isang Chinese president? I think that will be a probing question also because that is outside the context of the affidavit of the resource person. Alright. 100 million po ay galing kay Maestrado Lim. Tama ho ba yun? Sinabi Tama po, Your Honor. Ito po bang mga pondong ito, may mga kasamang documentation o deed of donation or acknowledgement receipt sa inyong pagkakaalam? Is that stated in the affidavit also? Nakalagay din po. Opo, Wala. Madam Chair. All right, you may proceed. Yung 100 million po, tsaka yung 175 million, through phone calls lang po yun na to pick up para gamitin namin pondo sa ISIP Pilipinas, Madam Chair. Oo. Okay. Doon po sa pictures ng Annex A, nakalagay po ba ito sa inyong supplemental affidavit? Ito pong manager's check? Nakalagay din po ba ito sa inyong Opo. supplemental? Ano po itong manager's check na ito? 84,200,000. Ano po nakalagay sa inyong supplemental affidavit? Tungkol po dito, pakita nga natin. Can we flash that portion of the affidavit, subject matter of the clarificatory hearing? Hindi po naipakita ito eh. Ang isa napansin ko pa dyan, kanya-kanya silang assignment eh. Itong congressman na ito, assignment niya kay PRRD. Itong assignment nitong isa, yung goal niya ay yung kay BP Sara Duterte. May kanya-kanya silang assignment sa script eh. Halatang halata eh. Ito ba kasama din? Yung 4.8 million na manager's check. Kasama rin to sa inyong supplemental affidavit. Opo, kasama po. Kasama rin po.
Medyo mapagitan natin. The allegation on the 4.8 million in the affidavit. Kasama What po, number Madam. is that, Tama nyo. Honorable Abante? What number is that in the affidavit? Annex A. Annex A1. Oh, it is an attachment. It is an yes. attachment. Oo, pero kasama sa supplemental Yes. affidavit. That is annex. Annex A and Annex A1. Can we flash Annex A and Annex A1? We are reminding the justice members that our clarificatory questions are limited. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.